Mga kwento ni Felmo. Mga taga-Korinto 6:18-20 ng banal na Biblia. Ito ang mga berso na talagang hindi ko makalimutan. Simula nang magising ko sa katotohanan at humingi ng kapatawaran para sa mga nagawang kasalanan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aisa. 47 taong gulang. Isang hairstylist na mga talent sa commercials. Maraming nagsasabi na mukha lang daw akong 25 taong gulang dahil sa kutis kong makinis. Sobrang puti at walang kung tinatawag nga pores. Hindi ako alagang gluta pero totoo ang sabi nila. Kahit ibabad mo ako sa dagat ng isang buong araw, mamumula lang ang balat ko pero hindi ako mangingitim. Ipinanganak talaga akong maputi. Chinese kasi si Mama. Half Norwegian naman at half Pinoy ang papa ko. Third family kami ng papa kong may itsura. Kaya basically, lumaki at galing ako sa isang broken family. Sa unang pamilya ay may lahing Espanyol yung babae. Yun yung pinakasalan ng papa ko. May 3 anak na babae si papa sa pamilyang yon. Lahat sila may pusong lalaki. Dahil daw sa lesbiana ang genes na dumadaloy sa unang asawa ng papa ko ay naganap siya ng bagong pamilya. Walang diborsyo sa Pilipinas pero nagpakasal siya ulit matapos makipaghiwalay doon sa Espanyolang una niyang naging asawa. Nakapag-asawa naman siya ng isang kasambahay na nakilala niyang ninilbihan sa isang mansyon sa isang probinsya. Itinakas niya yung babae at ibinahay pero hindi sila nagkaanak. Baog yung magandang kasambahay na yon. Kaya naman iniwanan ng magaling kong ama yung kawawang katulong at lumipat sa Binondo. Doon sa lumang restaurant ng lola ko. At doon ay nakilala ni Papa si Mama. Halos araw-araw umano na naging customer ng lola ko si Papa. Masilayan lamang ang kakaibang ganda ng mama ko na isang kahera sa restaurant business nila noon. Sa tiyaga ni Papa na panliligaw kay Mama, naging magnobya sila at iniluwal ako agad sa mundo. Nagsama sila sa iisang apartment sa Chinatown at doon ako namulat na minsan may tatay, madalas wala. Hanggang sa isang araw, nag-iskandalo yung unang asawa ni Papa sa labas mismo ng apartment namin at kinaladkad siya pa uwi. Wala kaming nagawa ni Mama, lalo na si Mama, ang pangalawang kabit. Taong 1998 ay nakagraduate na ako sa college nang mangyari ang iskandalong yon. May edad na ako nang malaman kong kabit lang pala ang Mama Shenli ko. Si Papa naman, itago na lamang natin sa pangalang Robin. Maganda, attractive si Mama, kaya lapitin umano siya ng mga lalaki nung kabataan niya. Pinanganak siya sa Beijing pero sa Binondo na pinalaki ng mga magulang niya. Iba ang ugali ng mama ko. Bata pa lamang siya, rebelde na. Hindi siya tipikal na Chinese girl na tatango-tango lang sa mga magulang niya. Kumbaga, pinanganak pa lang siya. Parang bad girl na umano. Hindi siya nag-high school pagkatapos niyang graduate sa elementary. Bugbog sarado siya ng lolo kong Chinese pero ayaw niya raw talaga. Ayaw niyang mag-aral noon. Hindi niya umano maintindihan yung mga pinagsasasabi ng teachers niya. Maaga siyang naging pariwara. Walwal sa lingwahe natin ngayon. Pero sa kwento ng mama ko, merong isang lesson lang daw sila noon sa eskwelahan tungkol sa Philippine mythology na talaga namang hindi nagpatulog sa kanya.
Sa Filipino subject nila ay tinuro ng kanyang guro ang tungkol kay Sitan. Si Sitan umano ay Diyos ng kadiliman. Siya ang nagpapasiklab ng apoy at gumagawa ng masamang panahon. Pinuno ng kasamaan. Ang may-ari ng sinaunang impyerno. Inaakit niya ang mga mortal na gumawa ng masama sa tulong ng kanyang 4 na alagad. Ang manggagaway, mansisilat, mangkukulam at tukluban. Ang kwento sa akin ni Mama Shinli dati, ang manggagaway umano ay nagdudulot ng mga sakit at kadalasang naghuhugis tao at nagpapanggap na huwad ng manggagamot. Ang mansisilat naman ay ang pangalawang kinatawan ni Sitan. Naghihiwalay sa mga masasaya at buong pamilya. Kilala nga ito bilang homewrecker. At ang mangkukulam ay ang kaisa-isang lalaking kinatawan ni Sitan. Nagpapasiklab ng apoy at gumagawa ng masamang panahon. Ang hukluban, may abilidad na magpalit ng kahit na anong anyo na nais niya. Sa isang taas ng kanyang kamay, ay kaya niyang patayin kahit sino at kayang pagalingin ang kanyang sarili. Dahil sa natutunang metolohiya ng mama ko, nalulong siya sa paranormal na aktibidades sa murang edad na 13 anyos. Pumapasok umano siya noon sa eskwelahan hindi para pumasok sa classroom, kundi para magbasa ng mga nakakatakot na kasaysayan tungkol sa mitolohiya. Hindi pa uso ang internet noon kaya mano-mano ang pagre-research. Sangkatutak na libro tungkol sa pangkukulam at kung ano-anong mga itim na aral ang pinaghahanap ni Mama sa mga sabihin na lang nating aklatang nagbebenta ng mga ganong klaseng libro. Doon niya nakilala sa isang shop na naging tambayan niya maghapon. Si Sancho. Isa namang half Indonesian, half Pinoy. Ayon kay Mama, 40 taong gulang na talaga ang edad ni Sancho nang makilala niya pero mukha lang itong 15 anyos sa itsura at galaw. Pero kapag nagsalita na ito, mapapatigil ka daw talaga dahil nakakakilabot ang mga kayang gawin ni Sancho. Ako si Sancho, unang pagpapakilala sa kanya nito. Okay lamang ang sinagot ni nanay. Siya umano ang owner ng antique shop na yon. At doon na lumiwanag ang mata ni Mama. Nagpakilala naman si Mama. Tumahimik umano bigla si Sancho. Tumitig sa mga mata ni Mama bago ito bumulong. Isa kang manggagaway, sabi ni Sancho. Napatanong si Mama kung ano yon. Niyaya umano na pumasok ni Sancho si Mama sa isang lihim na kwarto sa loob ng antique shop na puno ng mga manika at mga lumang libro na nakasulat sa Latin. Sa isang malaking libro na punit-punit umano, ipinakita ni Sancho ang litrato ni Sitan. Ipinadala ka ni Sitan sa akin, sabi ni Sancho. Isa kang mansisilat, ramdam ko. Dagdag pa nito. Kabilang ka, Shinli, sa mga alagad ni Sitan. Pero ako ang pinakamalakas sa ating 4. Ang pinakamasama sa kampon ng dilim. Manggagaway. Siya ang may pananagutan sa pagkakaroon ng sakit. Ipinakita ni Sancho kay Mama ang mga kwintas niya at bigkis. Natakot si Mama sa itsura ng mga ito. Sinasabing ang manggagaway ay nagtataglay ng kwintas na yari sa mga bungo. At ang kanyang pamigkis ay binubuo ng ilang putol na mga kamay at paa ng tao. Minsan, binabago niya ang kanyang sarili bilang isang tao at gumagala sa kanayunan bilang isang manggagamot. Maaari siyang magdulot ng mga sakit sa kanyang angking, karisma at talindog. At ikaw yon? Tanong ni Mama kay Sancho.
Tumango lamang daw ito sa kanya. Magmula raw noon, naging magkaibigan sila kaagad. Hindi na nilubayan ng mama ko si Sancho. Palagi nang tumatambay sa antique shop si mama para magpaturo kay Sancho ng mga ritual ng pangungulam. Naging malapit umano sila sa isa't isa nung nagdalaga si mama, pero hindi sila nagkatuluyan o naging magjowa dahil hindi umano papatol sa mansisilat ang isang manggagaway. Pero ang maganda sa pagkakaibigan nila, kahit nakilala na ni mama si papa, hanggang sa pagtanda, napanatili nila yon. Lumalayo ata ako sa totoong plot ng kwento ko, Sir Seth. Tungkol ito sa akin. Background pa lamang ng pagiging mansisilat ko yung naikwento ko. Balit tumbukin na natin yung kung anumang gusto kong ikwento sa inyong lahat. Gusto kong aminin dito sa channel mo na isa akong mansisilat. Katulad umano ako ni mama. Sabi niya, dahil ilang pamilya at magkasintahan na ang napaghiwalay ko at nasira ang buhay. At dahil ayaw kong nakakita ng masasayang magkasintahan o magjowa o kaya ng isang ubod sayang malaking pamilya. Nalulungkot kasi ako at nabibwisit. Mansisilat na umano ako sa lagay na yon. Sabi ng orihinal na mansisilat sa pamilya, ang mama ko. Subali ano ang mga pruweba na isa akong mansisilat? Simulan natin sa mahal kong best friend na si Lara na in love kay Tom na schoolmate naming adik nung high school kami. Ginawa ko lang naman ang ritual na itinuro sa akin ni mama para mailigtas ang kaibigan ko mula sa adik na lalaking yon. At ano yung ritual? Kailangan kong sumamba. Hindi sa Panginoon. Pero alam niyo na kung kanino. Gabi at umaga. At uusal na mga kataga. Isinama ko yung pag-usal dito, Sir Seth, pero nasa sayo na kung babanggitin mo ito o hindi. Hindi ko na ito babanggitin, mga kagiliw. Pasensya na po. Kahit ako hindi ko po binasa yon. Para tumalab na mapaghiwalay ko ang masayang pamilya, mag-asawa o sina Tom at Lara, ay may ibubulong ako sa hangin. Kasabay nung pag-usal ng mga katagang Latin, dapat ko umanong pagsamahin ang laway ko sa pawis ko. Kung maipapahid ko man ito sa kung sinong kinamumuian kong masaya sa magkasintahan, siya ang magiging rason ng paghihiwalay. Pero may pero, Sir Seth. Kung hindi ko maipapahid ang likido sa isa sa kanila, ayos lamang umano, sabi ni mama. Kailangan ko lang umanong duraan ang dinaanan ng isa sa masayang kasintahan na yon. Ganun ang ginawa ko kay Tom. Nilapitan ko siya pagkatapos kong umusal ng Latin at ipinahid ang laway kong may halong pawis sa mukha niya. At ang naging resulta, Sir Seth, biglang nagkagusto sa akin si Tom. Ginamit ko ang katawan ko para lalo kong mapatunayan kay Lara na hindi niya deserve yung isang addict na boyfriend katulad ni Tom. Nahuli kami ni Lara sa akto nun. Pinagmumura ako ni Lara. Sinumpa, sinipa, sinabunutan. Kulang na lang ay ipako sa krus. Galit na itinanong sa akin ni Lara kung naiinggit ba ako sa relasyon nila ni Tom. Humindi ako. At ang sunod niyang tinanong ay kung bakit ko inagaw sa kanya si Tom. Sabi ko, wala akong inagaw. Kusang lumapit si Tom. Lalong sumigaw si Lara ng mga agaw, maninira, sulutera na siyang ikinasira ng pagkakaibigan namin noon. Aminin ko, Sir Seth, na hindi ko nasabi kanina na unang naging crush ko talaga si Tom. Pero malakas na talagang dating ko sa mga tao, lalaki man o babae. May kakaiba umano akong mapang-akit na karisma. Bata pa lang ako. Ito yata yung ibinunga ng pagsamba ng mama ko sa kadiliman nung kabataan nila ni Sancho.
Pakiramdam ko, kung ano man ang meron ako, bigay yon ng nasa kadiliman. Kapag naiinggit ako noon sa mga magagandang babae, isang pahid ko lang ng pinaghalong laway at pawis ko, mapupunta na sa kapahamakan yung babae. Nagkakasakit na kaagad ito at hindi na nakikita pa. Kusang lumalayo sa lalaking gusto ko. Pero sa kaso ni Tom, hindi ko sinadya yun. Hindi ko sadya na ginamit ko ang katawan ko para lang mahuli siya ni Lara at iwanan na. Talagang inakit ko si Tom para makita ni Lara at itakwil niya gawa ng adik nga ito. At ayoko siya para sa best friend ko. Pero akong naging masama. Malandi ako. Daig ko pa umano ang hostess. Mana umano ako sa mama ko. Pero dahil talaga sa pagmamahal, Sir Seth, sumama pa rin siya kay Tom kahit na ako na ang patay na nililigawan ni Tom ng mga sandaling yon. Nagkagalit kami ni Lara ng tuluyan. Iniwasan niya ako. Isang araw, hiniling ko na lang na mamatay na lang si Tom para lang matigil na si Lara sa pang-aaway sa akin. Sabay pahid ng likido sa halos buong katawan ni Tom. Nung may nangyari ulit sa amin noon. Nagising ako isang umaga. Tandang-tanda ko. 2 ng Nobyembre. Namatay sa overdose ng droga si Tom. Nabaliw si Lara sa nangyari. Ipinasok ito sa isang psychiatric hub banda sa south na mga magulang niya at hindi ko na nakita magmula nun. Nalugmok ako sa depresyon. Naganap ako ng sabihin nating outlet at dito na naganap ang sunod-sunod kong paninilat. Nagtrabaho ako bilang ahente ng lupa sa isang real estate company at doon ko sinubukan kung gaano ako kahusay sa pansisilat. May naging kliyente akong sobrang gwapo at sobrang gandang mag-asawa. Bibili sila ng condo unit sa Makati. Sobrang sweet nila. Nagtutulakan at naghahabulan sa unit habang ini-imagine na meron sila mga anak habang nakatira sa condo nun. Sa inis ko, dinuraan ko ang palad ko at pinapatak ang pawis mula sa mukha ko at pinaghalo ito. Ang ganda ng unit, ma'am, no? Hindi ba? Sabay pahid ng likido sa batok niya. Pawis na pawis ka. Ma'am, sorry. Summer kasi ngayon at hindi pa nakakabit yung aircon. Sabi ko. 5 minuto lang ang lumipas. Dinugo yung babae. Buntis pala. Pumasok silang masaya sa condo unit pero lumabas silang tumatakbo dahil hinahabol ni kamatayan yung bunga ng kanilang pagmamahalan. Habang nagkakaedad ako at patuloy ang pagdarasal ko, pakiramdam ko ay mas lalo akong nagiging malakas. Isang gabi, pinakilala sa akin ng personal ni Mama si Sancho. Hapunan nun. Nakangiti ako nang tinanong siya, na mistulang 20 anyos na talagang maitsurang lalaki. Napatitig si Mama sa mga mata ko nun. Malagkit ang tingin ni Mama kay Sancho. Kung pagsilbihan niya ng pagkain sa mesa si Sancho, parang hari. Pero mas malagkit ang tingin ni Sancho sa akin nun. Hindi ko alam, Sir Seth, pero nakaramdam ako ng pagkulo ng dugo nang makita kong kinikilig ang ina ko sa lalaking matagal na niyang kasama at kilala na ngayon ko lang pisikal na nakita at nakilala. Aisa. Yes, ma. Kanina ka pa nakatitig kay Sancho ah. Baka matunaw ang bago mong papa. May harot sa pagkakabigas ng mga salitang binitawan ng mama ko. Bagong papa? Tanong ko. Hindi kumibo si Sancho. Ginitian niya lang ako sabay sipa sa paa ko sa ilalim ng mesa. Mag-asawa ka na ulit, ma? Tanong ko sa harapan nilang dalawa.
Nagtawanan sila at mas lalong naging malagkit ang haplos ni Mama sa mukha ni Sancho. Pero habang nangyayari ito, nakatitig sa akin si Sancho. Wala akong inusal na dasal at laway at pawis na pinahid sa kanya pero nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon sa kanya nung hapunan na yon. Sumunod na linggo, nakatanggap ako ng text message mula kay Sancho. Niyaya niya ako na gumala sa isang mall. Kinabahan ako, lalo na nung pumasok si Mama sa loob ng kwarto ko. Nagtanong si Mama kung bagay ba habang pinapakita ang puting dress na abot hanggang saig. Magninang ka ba sa kasal, Ma? Tanong ko. Ayon sa kanya, magpapakasal na umano sila ni Sancho. Tinanong ko siya na, di ba kasal pa kayo ni Papa? Sinabi niya naman na matagal na umano silang hiwalay. Hindi ko alam kung umiral ang pagiging mansisilat ko o dahil umiral ang pagiging anak ako ng kabit at walang tatay. Padabog akong lumabas ng kwarto. Sumigaw pa ako ng madiin kay Mama na hindi bagay sa iyo ang gown mo. Magmula noon, nagsimula na akong bangungutin. Sa panaginip ko, nakikita ko ang mama ko na naglalakad sa may simbahan na nakadamit pang kasal. Pero umaapoy ang paligid. Kasama ako sa tinutupok ng apoy na yon. Paulit-ulit ang bangungot kong yon. Nagdasal ako sa dilim at humingi ng payo bago ako pumunta sa imbitasyon ni Sancho na magpunta daw kami ng mall. Nagpaganda ako ng husto ng linggong yon at nang makita ko ni Sancho na mas lalong bumata sa suot niyang hoodie at jeans, napanganga ito. Imbis na kumain o manood ng sine sa mall, sa motel ang naging destinasyon namin, Sir Seth. Nagsama kami ni Sancho doon sa loob ng 12 oras. Doon lang nahulog ang loob ko. Sinulot ko ang lalaking mahal ng sarili kong ina. Nagawa ko yun sa mama ko. Hindi lang minsan nangyari ang pagmumotel namin nun. May mga gabing pagkatapos nila mag-out of town, iti-text lamang ako ni Sancho na pumunta sa isang motel. Magsasama na kami hanggang kinabukasan. Hanggang sa bigla na lamang akong nagkasakit ng malala. Namaga ang lalamunan ko. Tinubuan ako ng mga insekto sa mismong maselang bahagi ng katawan ko. Hindi ko sinabi kay Mama ang lahat pero sa tingin ko, alam niya. Wala naman umano akong nakakahawang sakit, sabi ng mga doktor. Pero parami ng parami ang mga insektong gumagapang doon sa maselang bahagi ng katawan ko. Tinext ko si Sancho pero wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Kinimkim kong mag-isa ang sakit hanggang sa sumabog na ako sa sakit ng katawan ko at pagdurugo na mismo ng pagkababae ko. Pumasok si Mama sa kwarto ko at ninitian ako habang sapilitan sa aking pinapasuot ang puting kasuotan. Tinanong ko kung saan siya pupunta, kung saan kami pupunta. Ngumiti siya bago sumagot. Magsisimba tayo. Pumasok kami ng simbahan. Iika-ika ako dahil sa nararamdaman. Doon ay para akong nabingi sa kalembang ng kampana. Lalo na sa sinabi ng salita ng Diyos ng pare. Sa Mateo 15, 19 hanggang 25. Sa maniwala man kayo o sa hindi, dumugo ang ilong at tenga ko sa narinig kong mga salita. Para akong sinilaban sa init ng naramdaman ko habang nasa loob ng simbahan. Maya-maya ay niyaya na ako ng mama ko na umuwi nun. Pagdating sa simbahan, nakita kong sinira niya ang altar ni Sitan
at sinunog ang rebulto ng Diyos-Diyosan. Matagal kaming hindi nag-usap ni Mama. Hindi na nagpakita sa kanya si Sancho kahit kailan. Hindi na rin ito nag-text pa sa akin. Matagal bago kami nag-usap ulit ni Mama. Maayos na rin ako noon. Humingi ako ng tawad. Yun lang ang nasabi ko ng birthday niya. Niyakap na akong muli ng sarili kong ina nun. Sa ngayon ay hindi na namin binalikan ang pagiging alagad ng kung sino mang kadiliman. Hindi na kami mga ganap na mansisilat ng mama ko. Hindi totoo si Sitan. Wala siyang kapangyarihan sa taong naniniwala sa tunay na Diyos na walang iba kundi ang nasa taas. Sana ay may napulot kayong aral o kung anuman mula sa makulay kong kwento. Tandaan, masama ang mangkulam at manilat ng mga taong may pamilya na o kasintahan. Maging masaya tayo para sa iba.